And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang balita mga kabatid. Nako, former President Duterte mga kababayan, napahiya na naman. Matapos itong manawagan mga kapatid, matapos itong manawagan sa AFP na mag-withdraw na di umano ng kanilang suporta kay President Marcos. Dahil isang adik na presidente di umano mga kapatid ang pinagsisilbihan nitong AFP. And ito pa mga kababayan, isa sa na-highlights kagabi mga kapatid sa press conference ni Duterte is yung kanyang sinabi mga kababayan na kung sakaling deadmahin siya ng AFP sa kabila ng kanyang panawagan nitong mag-withdraw ng suporta kay President Marcos, abay hihikayatin niya di umano mga kapatid yung kanyang mga kababayan sa Davao na gumamit ng illegal na droga. Kasi nangangahulugan lang daw mga kababayan na kung sakalin deadmahin siya ng AFP, nangangahulugan lang di umano mga kapatid na kinukonsinti ng AFP mga kababayan ang isang adik na presidente. Kaya sabi niya mga kapatid, pag dinedma ako ng AFP, mananawagan ako sa Davao, sa mga kababayan ko sa Davao, gumamit na rin kayo ng illegal na droga. Kasi nga yung presidente nyo, gumagamit din naman ng ipinagbabawal na gamot. Diba? Kanya nga lang mga kababayan, sa kabila ng mga patutsada ni Duterte kagabi mga kapatid, abay, sinupalpal siya ng AFP. Take note guys, ngayong araw lang yan nangyari ha. Sinupalpal siya ng AFP mga kapatid dahil sabi ng AFP mga kababayan, Mr. President, wag mo na kaming Mr. Former President, wag mo na kaming idamay sa iyong pamumulitika. Mananatiling non-partisan ang AFP at mananatiling tapat kami sa aming Commander-in-Chief. Sino ba ang Commander-in-Chief mga kapatid? Si President Marcos. Kaya nga mga kababayan, napahiya na naman itong si former President Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito bago tayo magbigay ng ating personal na opinion at personal na reaction patungkol dito. Ryan, ano yung posisyon ng AFP sa panawagan ni dating Pangulong Duterte? Huwag idamay sa politika ang Armed Forces of the Philippines. Ito ang tugon ng Sandataang Lakas sa panawagan ng dating Pangulo. Ayaw patulan ng Sandataang Lakas ng Pilipinas ang mga pahayag ng dating Pangulo. Kagabi, nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon gaya ng umano'y fractured governance, pagsuporta sa umano'y presidente na adik. Diba? Sabi ni Digong kagabi mga kapatid, dapat mag-withdraw na ng suporta itong AFP kay President Marcos. Dahil ito nga isang adik nga daw mga kababayan. Kanya nga lang mga kapatid, itong AFP naninindigan mga kababayan na non-partisan sila. Ayaw nilang haluan yung kanilang departamento mga kapatid, ayaw nilang haluan mga kababayan ng politika. At magiging tapat sila mga kababayan sa kanilang Commander-in-Chief. Ang inaakala kasi ni Duterte mga kapatid, ito sa mga hindi nakakaalam ito kasi si Duterte mga kababayan, noong kapanahunan ng kanyang administrasyon, priority niya mga kapatid, itong AFP at PNP na taasan ng sahod. Habang yung ibang ahensya ng gobyerno mga kapatid, yung ibang empleyado ng ibang ahensya ng gobyerno ay namamatay sa gutom dahil sa sobrang baba ng sahod mga kababayan. Inuna ni Digong mga kapatid ang AFP at PNP dahil inaakala niya mga kababayan na pag ginawa niya yun, magiging utang na loob sa kanya ng AFP at PNP yung kanyang pag-priority nito sa kanilang mga sahod na taasan. At ang akala ni Duterte mga kapatid na pag ginawa niya yun, matatalian niya sa liig itong AFP at PNP. Kanya nga lang mga kababayan, lahat ng akala ni Duterte mga kapatid ay isang maling akala pala. Kasi nga ngayon mga kababayan, kahit anong drama ang gawin ni Digong mga kapatid,
no, nananatiling tapat ang AFP mga kababayan sa kanilang sinumpaang tungkulin. At nananatiling tapat sila mga kapatid sa kanilang Commander-in-Chief. 'Di ba? Siguro hindi lang madiretso ng AFP mga kapatid, pero sa tingin ko sinasabi ng AFP, sino ka ba, Digong? 'Di ba? Hindi na ikaw yung boss namin ngayon. Isang ordinaryong tao ka na lang. Kaya bakit namin kakagatin yung mga kwan mo diyan, mga patutsada mo diyan? 'Di ba? Labas kami sa isyong pamumulitika mo. No, wala kami diyan. Non-partisan kami. May sarili kaming desisyon. No? At ang katapatan namin ay sa aming Commander-in-Chief lang, ang kasalukuyang presidente. 'Di ba? Samantalang itong si Duterte, mga kapatid, umaasa talaga siya, no, na magiging tapat pa rin sa kanya itong AFP. Kanya nga lang mga kababayan, wala na talaga, no? Lantaran na po mga kapatid. Tinabla siya, no? Tinabla siya ng lantaran mga kababayan ng ating AFP. At kung matatandaan nyo, noong nakaraan na nanawagan itong si Alvarez mga kapatid, no? Kasi siya talaga ang unang nanawagan yan sa AFP at PNP na mag-withdraw daw ng suporta kay President Marcos. Ang PNP mga kababayan nagsabi na rin na non-partisan kami. Huwag nyo kaming idamay, Alvarez, sa inyong mga isyong pangpolitika. Dahil yung katapatan namin ay nasa aming Commander-in-Chief. Oh, 'di ba? Akala kasi nila Duterte mga kababayan Akala kasi nila Duterte na ganon-ganon katanga, no? Itong mga itong mga opisyal ng AFP at PNP na basta-basta na lang susunod sa kanilang mga kagustuhan. 'Di ba? Siyempre nag-iisip din itong mga opisyal ng AFP at PNP mga kababayan. Sino ba si Duterte? Ano ba si Duterte ngayon sa bansa? 'Di ba? Sino ba siya? Ano bang katungkulan niya? Former president na siya. Hindi na namin dapat hindi na kami nagte-take ng orders coming from a former president. Yung sinusunod namin ngayon ng mga orders ay itong sinasabi ng kasalukuyang presidente dahil nakasalalay sa kanya ngayon, no? Yung kinabukasan ng bansa. Ikaw, former president ka lang. Hindi ka na namin susundin dahil wala naman na kaming mapapala sa'yo. 'Di ba? Ganon yun mga kapatid. Kaya itong si Duterte mga kababayan, bigo na naman sila mga kapatid. And isa ito sa inaasahan ni Duterte mga kababayan, itong AFP at itong PNP natin. Isa ito sa inaasahan niya na tutulong sa kanya para makabalik sa Malacanang. Kasi nga mga kapatid, kung sakaling pakinggan ng AFP at ng PNP mga kababayan, itong panawagan ni Duterte at mag-withdraw nga sila ng kanilang suporta kay President Marcos mga kapatid, wala nang rason, no? Wala nang rason na dapat mong manatili si President Marcos sa Malacanang pag nagkaganon mga kapatid. Dahil once na nag-withdraw na ng suporta ang iyong sandatahang lakas, no? Ikaw presidente ka at nag-withdraw na ng suporta sa iyo yung sandatahang lakas mo at yung Philippine National Police mo, wala ka ng kakayanan na i-enforce pa ang batas. Dahil against na sa iyo yung mga tagapagpatupad ng batas. At sino yon? Ito yon mga kapatid, ang AFP at PNP. Kanya nga lang mga kababayan, hanggat yung loyalty, no, nitong AFP at PNP mga kapatid ay nasa kanilang Commander-in-Chief, no, sa kanilang kasalukuyang Commander-in-Chief na si President Marcos, itong si Duterte mga kapatid, sa basurahan talaga pupulutin to, no? Hanggat hindi nakukuha ni Duterte mga kapatid, itong AFP at PNP mga kababayan, wala na talaga, wala siyang chance mga kapatid, no, na matalo si President Marcos. 'Di ba? Ganon lang kasimple 'yun mga kababayan. Kailangan niya talagang kunin ang loob nitong AFP at PNP. Kanya nga lang mga kapatid, sa pinapakita ngayon ng AFP, no, at ng PNP mga kababayan, malabong-malabo mga kapatid, no. Malabong-malabo talaga na makukuha ni Duterte yung loob ng AFP at PNP mga kababayan. Especially mga kapatid dito sa departamento ng PNP, no, na kung saan mga kababayan may hinanakit sila kay Digong matapos silang pabayaan mga kapatid ni Duterte
no, sa kanilang pagharap sa kanilang mga kaso na isinampa sa kanila, matapos nilang sundin, no, yung utos ni Duterte, mga kababayan, na i-slaughter, no, lahat ng mga Pilipino na mukhang adik, 'di ba? Matapos nilang sundin, mga kababayan, yung mga utos ni Duterte, no, pinabayaan sila, mga kabatid. Kaya itong AFP ngayon, malabong-malabo na talaga, mga kababayan, na makukuha pa ito ni Duterte. Kaya siguro, mga kapatid, kagabi, ang kinall out lang niya is yung AFP. Dahil sa PNP, mga kababayan, wala na talagang tsansa. Sirang-sira na si Digong, mga kabatid, sa PNP natin. Biruin mo, ang daming naapektuhan doon sa kanyang sa kanyang war on drugs, mga kabatid. Tapos 1 million lang ang ibibigay daw niya pala, mga kababayan. 'Di ba? 1 million lang, mga kabatid. At hugas kamay pa si Digong, mga kababayan, doon sa mga pulis, no, na sumunod sa kanya at nagmalabis, mga kabatid, sa kanilang kapangyarihan. 'Di ba? Pinabayaan sila ni Digong. Kaya wala siyang mga kababayan, ano? Wala na siyang aasahan sa PNP. Kaya siguro, kagabi, mga kabatid, AFP lang yung kanyang kinall out. Dahil siguro, nahihiya na rin si Duterte. Dahil alam niya na may atraso siya sa mga taga-PNP. Tuloy! Sa mga nangyayari sa bansa ngayon, ang AFP lang umano ang makakasolusyon, kaya hinamon pa ng dating Pangulo ang AFP dahil sila daw ang dapat magprotekta sa konstitusyon. Ito pa, no? Protekta sa konstitusyon. Alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang, nabubwisit talaga ako, mga kababayan, tuwing lumalabas sa dila nila Duterte, mga kapatid, na dapat protektahan daw ang konstitusyon. Diba? Akala mo kung sinong malinis na presidente itong si Digong, mga kapatid. Tandaan nyo, mga kababayan, na sa lahat ng naging presidente ng bansang Pilipinas, mga kapatid, si Duterte lang, no, ang tanging presidente, mga kababayan, na niyurakan ang konstitusyon ng Pilipinas. Saan ka ba nakakita ng presidente, mga kabatid, no, na ang Malacanang ay ginawang lungga ng isang big time drug lord? 'Di ba? Pinapasok niya ang isang Chinese na big time drug lords, mga kababayan, sa loob ng Malacanang. At ginawa pa niya itong economic advisor, mga kabatid. Diyan pa lang, mga kababayan, niyurakan na, no, ni Duterte, mga kabatid, ang ating konstitusyon. Pangalawa, mga kababayan, kung natatandaan nyo, no, noong oras, mga kabatid, na pinapasok ni Duterte yung mga taga-China sa loob ng ating exclusive economic zone, isa na yun, mga kabatid, isang bagay na yun, no, na kung saan niyurakan ni Digong, mga kababayan, yung ating konstitusyon. Nung time, mga kababayan, na pinayagan niya mangisda ang mga incheck dito sa loob ng ating exclusive economic zone, mga kabatid, isang patunay na yun. No? Isang patunay na yun na nilabag niya ang nakasulat sa ating konstitusyon. Kaya nga, mga kababayan, kinwestiyon siya ni Dilima niya noon, way back mga 2019. No? Kinwestiyon siya ni Dilima, mga kabatid. Bakit mo pinapasok yung mga Chinese na yan sa loob ng ating exclusive economic zone? Bakit mo niyurakan, Digong? No? Bakit mo niyurakan, Mr. President, ang konstitusyon na siyang nag-upo sa iyo, no, sa Malacanang? Hindi mo ba alam, no, na binalahura mo ang konstitusyon ng Pilipinas sa ginawa mong yan? Di ba? Tapos ngayon, mga kabatid, si Digong, may pasabi-sabi bang protektahan daw ang konstitusyon. Samantalang, mga kababayan, siya ang bukod tanging presidente, mga kabatid, na niyurakan ang konstitusyon. Hindi lang basta niyurakan, mga kababayan, binalahura pa. Biruin mo, nagpapasok ka ng big time drug lords, no, sa Malacanang. Hindi niya alam, mga kabatid, kung gaano kasagrado yung Malacanang na yan. Diba? Hindi niya alam kung ano ang nire-representa ng Malacanang, mga kababayan, sa harap ng buong mundo. Tapos siya, mga kabatid, isang big time Chinese drug lords, pinapasok niya sa loob ng Malacanang noong kapanahunan na siya ay nanunungkulan bilang presidente ng Pilipinas. Kaya nabubwisit talaga ako, mga kababayan, pag sinasabi ni Duterte na protektahan daw ang konstitusyon, mga kabatid. Samantalang
Siya mismo, mga kababayan, niyurakan niya ang konstitusyon ng Pilipinas na siyang nag-upo sa kanya sa posisyon bilang presidente, mga kapatid, way back 2016. Tuloy! Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, na mananatiling non-partisan ang sandataang lakas ng Pilipinas. Diba? Gaya ng naunang sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., mananatili silang nagkakaisa at profesional. Our armed forces is united and professional. So with all of these things, sir, we respectfully request that we are shunned away from political issues. Anya, hindi na kailangang magkaroon ng loyalty check sa sandataang lakas ng Pilipinas sa bansa. At siya Aw! Sabi ni kuan, mga kapatid, nito ni Padilla, itong spokesperson ng AFP. No need na, Mr. Former President Duterte, na magkaroon ng loyalty check, no, sa hanay ng AFP. Dahil kaming lahat dito, no, tapat ang aming suporta sa aming Commander-in-Chief. Kawawa si Duterte, mga kababayan, wala. Talo, no? Talo talaga, mga kapatid. And wala eh. Hindi niya kaya si Marcos talaga, mga kababayan. Alam nyo, mga kapatid, simple lang eh. May tsansa sanang manalo si Duterte, mga kababayan, dito kay President Marcos, kung walang nasisilip ang taong bayan na mga mali, no, sa kanyang administrasyon. Mas maniniwala sana tayo no, kay Duterte kung matino siya. Ang problema, mga kapatid, no, puna sila sa administrasyon ni Marcos. Pero kung tutuusin, mga kababayan, sila ang may pinakamaraming butas, no, sa kanilang administrasyon. Pinupuna nila si Marcos, mga kapatid, samantalang ang layo ng administrasyon ni Marcos ngayon sa kanyang administrasyon. Sa administrasyon ni Digong, mga kababayan, tingnan nyo, ginawang slaughterhouse ang Pilipinas, no? Ibinenta ang Pilipinas, mga kapatid, sa China. 'Di ba? Ginawa tayong kumbaga, kulang na lang, mga kapatid, na ideklara ng China na kuan na nila tayo, probinsya na nila tayo . Diba? Lahat ng mga illegal, mga kababayan, na pasugalan ng China, no, nandito, dinala ni Duterte lahat, mga kapatid, sa Pilipinas. Ginawa niyang mga kapatid, ginawa niyang tambakan ng tuli-tulinadang droga ang ating bansa. 'Di ba? Sinong maniniwala sa kanya, mga kababayan? 'Di ba? Ang campaign niya is against illegal drugs daw. Pero yung best friend niya, no, at economic advisor niya, big time drug lords na Chinese. 'Di ba? Yan yung mga butas, mga kababayan, no, sa administrasyon ni Digong. Galit ka sa droga pero best friend mo big time drug lords. Paano nangyari yung galit ka? Ngayong yung kaibigan mo naman ay isang negosyante, no, ng ipinagbabawal na gamot. Oh. Alam niyo, mga kababayan, dati naniniwala ako kay Duterte, no? Buo yung tiwala ko. Lahat ng mga kumakalaban kay Digong dati, mga kapatid, nung kapanahunan niya, tinutulig sa ako no? Binabanatan ko rin. Kahit sa ang comment section yan, mga kababayan, basta kinakalaban nila si Duterte, talagang pinagtatanggol ko si Digong, mga kapatid. Lately lang, no, na-realize ko, bakit nga ba? 'Di ba? Paano nga ba nasabi ni Duterte, no, na galit siya sa droga? Ito pa lang si Michael Yang, big time drug lords pala. 'Di ba? Magpahanggang ngayon, mga kababayan, no, nananatili yung kanilang pagiging magkaibigan ni Michael Yang. Hindi niya dinideny si Michael Yang, mga kapatid. No? Sa Quadcom nga 'di ba? Nung nakaraang Quadcom hearing, mga kababayan. Oh. Anong sabi ni Duterte nung pinagtanggol niya si Michael Yang? Lumapit sa akin yan bilang businessman. Hindi ko naman alam na may mga ganyan-ganyan pala yan. At kung sakali mang totoo yung sinasabi niya, patunayan nyo. Oh, 'di ba? Pinagtanggol pa niya, mga kapatid. Oh. Kaya yan yung isa yun sa mga dahilan talaga, mga kababayan, na parang natauhan ako. Kung parang ginagago mo lang kami, Digong no? Ginagago mo lang kami.
Galit ka sa droga tapos best friend mo si Michael Yang, big time drug lord. Oh, 'di ba? And sa administrasyon ni Digong, mga kababayan, no, kahit may war on drugs na siya, mga kabatid, pero tingnan nyo, yung mga nahuhuli, mga kababayan, na mga shipment ng shabu sa Pilipinas, tuloy-tulinada, mga kabatid. Diba? Diba dapat pagka ganyang kahigpit ang presidente, wala na dapat nakakalusot ng mga ganyang kuan, wala na nakakalusot ng mga ganyang shipment dito sa Pilipinas. Ang problema, mga kababayan, mismong anak niya, no, na si Pulong Duterte, at mismong son-in-law niya, no, na si Carpio, yung asawa ni Sara Duterte, na involved, mga kabatid. 'Di ba? May kaso pa nga ngayon eh. 'Di ba? Kinakasuhan pa nga ngayon ni Trillanes eh. Kaya doon talaga, mga kababayan, no, doon ako nawalan ng nawalan ng tiwala kay Duterte, mga kapatid. Peke ka pala, Digong eh. No? Doble kara ka pala eh. Nagtatago ka lang pala sa maskara eh. Akala namin kakampi ka ng bansa. Yung pala, isa ka pala, no? Sa dumudurog sa sarili mong bansa. Diba? And ito pa, yung issue niya sa China, mga kababayan. Mismong China, inamin na kinumit na ni Duterte yung West Philippine Sea na yan. Ang dami, mga kababayan, ang daming butas sa administrasyon ni Duterte. Yan talaga ang dahilan, mga kababayan, kung bakit nawalan ako ng gana sa kanya. No, nawalan ako ng gana sa kanya. Idagdag mo pa si Sara, no? Noong pumutok na itong mga panghaharas ng China sa atin, nahugas kamay. Imbes na ipagtanggol yung ating soberanya. Ano sabi ni Sara? Hindi siya makikiisa sa pag-didemonise sa China. Para bang pinapalabas ni Sara Duterte, mga kapatid, na mali, no, na ipagtanggol natin ang ating bansa laban dito sa China. Kasi nga, China is a friend. Ay nako. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang ito, mga kapatid. Huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.